Ang ating susunod pong panonoorin ay galing po kay Kuya Bok TV. Palakpakan po natin. Kuya Bok, baka po sana kung okay lang po, gagawan ko ito ng reaction video, no? Grabe, napakaganda ho ng mga pahayag dito. At samahan niyo po akong manood. Ilalagay ko po sa description si Kuya Bok TV, mga kapatid. I-subscribe yan dahil naghahatid po yan ng balita patungkol po sa ating Pilipinas kung mahal at syempre Duterte pa rin tayo. Okay mga kapatid, i-play na natin Kuya Bok. Chat ka na lang po dyan kung ano, comment ka na lang po. Pero sana mapayagan niyo po ako na gawin ko ito ng reaction video. Okay, i-play na ho natin. Napakagandang usapin ito. Ang mga noble marines natin, 18 sila. Kasama si Sergeant Oli Gudesa at Colonel Odi Manggao. Nandito ang kanyang anak. Maraming salamat sa iyong pagdalo. Sila ay nakagawa ng mas mahalaga at makabayan na desisyon at aksyon kaysa sa kabuuang serbisyo ng ilang sundalo na matagal nang pumasok sa larangan ng politika ngunit walang natutuhan sa kanilang katandaan. Ang tinutukoy nyo po ba dyan yung mga nakaupo na walang ginawa kundi umatake lang kay BP Sara? Ang tinutukoy nyo po ba dyan yung mga pakuya-kuya-kuy lang tapos hindi na sila nagsisikap hindi na nga ata nagtatrabaho yan? May mga mali-maleta na. Ay, ang galing, no? Pero mga kaibigan, hanga ako dito sa ating mga Marines. Sana po magtuloy-tuloy na ito. Ang pinagtataka ko lang, bakit po tahimik yung mga taga-kabila, yung mga maiingay na ayaw daw nila ng kurakot. Kailangan daw managot si BP Sara. Ayaw nila ng kurakot, no? Pero sa usapin ng bilyones na, 800 plus billion ho ang usapan dito. Lagi ho natin uulit-ulitin yan. Magpasa hanggang ngayon, wala pa rin silang nagagawa. Ang nangyayari pa parang Duterte pa rin ang pag-atake nila. Pero dito, tahimik sila. Nasaan na yung mga tulpo? Di ba ang gagaling ng mga ang iingay ng mga yan? Bara-barangay lang pala kaya nila bakit ito? Di ba dapat aksyonan to? Okay, tuloy ho natin mga kapatid. Saan na ba tayo, ha? Yan. Ang dami kasing naka-open, no? Okay, play! Sa halip, kinokondena pa nila ang inyong makabayang desisyon, nakabaro nila at sinusupil kayo na ilabas ang katotohanan dahil sila man ay sangkot din sa malawakang korupsyon at katiwalian. Ang problema doon, mga kapatid, mauunahan pa atang kasuhan itong 18 na Marines kaysa doon sa mga magnanakaw. Wag naman ho. Unahin ho natin yung mga magnanakaw. Tuloy tayo, ano? Ang mga active in service ay nasapawan ng 18. Bali, 20 sila kasama si Colonel Odi Manggao at Sergeant Gudesa. Nasapawan nila ang mga active sa kagitingan. Dahil ang kanilang pananahimik, ang mga active, sa malinaw na nakawan sa gobyerno ay isang indikasyon na sila ay pumapanig sa katiwalian. Hindi na mahalaga sa taong bayan kung kayo man ay Marines o hindi. O kung kayo ba ay may kasong kinaharap sa inyong pagsiserbisyo. Ang lahat ng ito ay wala ng halaga dahil ang pinakamataas na sakripisyo na ginagawa ninyo ngayon ay ang paglalantad ng katotohanan. Yes. Upang mamulat ang maraming bulag na niyayakap na ang impyerno, manatili lang sa pwesto at maipagpatuloy ang panlilinlang at pagnanakaw sa kaban ng bayan. Nakatanggap ba naman ng pera Malaki-laki ba naman ang ano nila di ba? Ganun nga, ito lang ang aking opinion dyan, ano? Kasi nga, siguro pang ilang milyong ulit ko nang sinasabi to. Meron kasi talagang mga tao, nakalagay naman din sa Bible, no, na meron talagang ayaw sa tama. Gusto nila doon sa mali. Doon sa mali, may mga maleta Ang daming mga mali-maleta May nakita nga akong Facebook Alam nyo, hindi na kailangan magsumikap, no? Magtumistigo ka lang laban sa Duterte. Milyonaryo ka na. Hindi, memes lang yun, ano? Diba? Gera na, pero anong inaatupag nila? Pagpapabagsak sa Duterte. Mga kapatid, buksan natin ang ating kaisipan para mas malinawan tayo. Isipin nyo na lang, bakit nananahimik itong mga ugok-ugok para po paimbestigahan sana yung inaakusahan. Bakit ganun? Bakit ang tahimik nila?
Ayaw nila. Sa Senado, bakit ayaw nila? Sinasabi nila, sayang lang daw, sarsuela lang. Yung 18 Marines, bla 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 bla, sayang lang ang oras. Ba't nila sinasabing ganun? Oh. Kasi, baka sangkot sila, kaya ayaw po nilang paimbestigahan. Eto na oh, hindi ho tanga-tanga ang mga kababayan ho natin. Ang problema kasi nasa kanila yung mga kapangyarihan eh. Nandoon po sa mga nakaupo. Kaya talagang nahihirapan po tayo. Lalo na kung papakainin ng galing sa nakaw yung mga tagapagtanggol nila. Yung mga taga-depensa nila, no? Pinagtatanggol, syempre, babayaran eh. Syempre, kahit ano na, kahit mali, basta pagtanggol natin to eh. Importante, may maleta tayo. Diba? O, tuloy po tayo, mga kapatid. Kuya Bok. Meron ding mga kababayan tayong galit sa inyo, sa ating mga magigiting na Marines. Hindi dahil sa inyong ginawa, kundi dahil sa galit nila sa isang tao na ayaw nilang makabalik sa pwesto ang kanyang pamilya. Ito ay bunga ng paulit-ulit na panlilang ng mainstream media at social media kung saan ang mali ay inuulit-ulit araw-araw hanggang magmukhang tama sa paningin na nakakarami. Ganito nila hinuhulma ang kaisipan ng karamihan na mababaw ang pananaw. Mabuhay kayo, mga kapatid naming magigiting na sundalo. Alam nyo kasi mayroong mga tao na hindi naman nanunood sa mga vlog, no? Talagang dediretso na nila sa ganitong channel, sa mga mainstream, na ngayon manunood sila doon. Meron kasing mga ibang matatawag nating buwakan ng inang mga bias media. Ito kailangan ko kasi laging ulitin. Yung iba napapagod ng umulit, pero ako lagi kong sasabihin, lagi kong sisipagan. May mga ganitong mga bias media, no? Laban kay Duterte, ganitong news. Oh, laban kay Duterte, ganire, pinapasama nila yung imahe ni Duterte. Natural, may sangkot si Duterte sa ganito, sangkot sa ganyan, ang dami-daming mga sangkot, no? Tapos interview kay De Lima, interview sa mga dilaw, interview sa kung kani-kaninong kalaban ni BP Sara. Laging madalas na ganon, at ito ang highlight. Sa bandang huli ng balita nila, sasabihin nila, sinusubukan pa namin kapanayamin ang kampo ng mga Duterte at hindi pa sila nagbibigay ng pahayag. Takat! Tapos na. Oh, hindi na nabigyan ng side itong mga Duterte. Kasi laging ganun, napapansin niyo yun? Sinusubukan pa namin kapanayamin ang panig nila Marcoleta or panig ng Duterte. Hindi pa sila nagbibigay ng pahayag. O, edi wala na. Ang napanood na lang ng mga balita ng mga kababayan natin, dun lang umaasa sa telebisyon yung naririnig nilang masama si BP Sara. Yung may mga mali-maleta, sinong ini-interview? Si Ping Lacson, si Skull Bukol, at kung sino-sino pang taga-kabila. Pero pag yung mga kampo na ng mga Marines, wala, halos dadaanan lang. Oh, di ba? Ganun ho sila kabayas. Nako. Ewan ko kung saan sila pupulutin, no? Kaya nga ito sinasabi ko, huwag niyo sasabihin na more blessing to ka, may pera kami, ganito, ganyan. Kung sapat, lahat naman yan galing sa masama. Alam mo nang ang masama yung ginagawa ninyo, pinipilit nyo pa rin. Kung saan kayo makakaahon, ano? Basta kami, doon kami sa tama. Di ba? Okay, diretso po tayo. Mahal namin kayong lahat. Mula sa aming mga military at PNP retirees, MNLF, MILF, at sa lahat ng ating nakararaming taong bayan. Nakikita ng tao ang lahat ng inyong ginagawa. Yes. Ngunit tanging Diyos lang ang nakakaalam ng tunay na laman ng inyong mga puso. Well, Daang libo na ang mga retirees at active in service ang taimtim na sumusuporta sa inyong kagitingan, at alam natin ito deep within our hearts. yes. Ang ginawa ninyo ay pinakamataas na antas sa larangan ng pagtupad sa inyong tungkulin bilang sundalo ng bayan. Tunay naging basura sa tingin at pananaw ng taong bayan ang mga dating sundalo na ngayon ay mga politiko na sa matagal na panahon, at mga active in service na tahimik karamihan ay nabayaran na din. Grabe. At kasabwat nila sa katiwalian. Oo. Kung walang gustong gumawa ng tama, sino pa ang ating aasahan? Kung hindi natin ngayon ito gagawin ng sama-sama, kailan pa? Oo. Minsan lang tayo ang mabubuhay sa mundong ito, at never na ito mauulit pang muli. Hindi namin kayo iiwanan, ang ating magigiting na mga Marines,
sa laban at sama-sama tayong mamamatay para itama ang maraming pagkakamali sa nag-iisa nating bayan. Sana lang po magtuloy-tuloy ito kasi naalala ko yung kay Gutesa, no? Grabe, ano yun, pinakamagandang pangitain yun eh. Sabi, ang tapang naman ito, Marines, wow. Tapos magulat na lang tayo, biglang nawala, di ba? Naiintindihan natin yun kasi nga baka kung anong gawin sa pamilya. Pero dapat, una pa lang, napaghandaan na. Alam ko, napaghandaan na eh. Kaso nagulat tayo, nag-iba bigla daw, di umano yung tono. Sana ngayon, itong nangyayaring malaking pasabog ng 18 Marines na madadagdagan pa, sana wala nang atrasan ho, no? Laban ng mga Pilipino ito. Hanggat nananahimik po yung mga taga-kabila na kunwari matatapang, ang pinaka naaalala ko dyan yung mga tulpo tsaka mga dilawan, yung tatapang nun eh. Gagi, ayaw nila sa mga tiwali, ayaw daw nila. Pero doon ng bayan, ninanakaw. Pero sa bilyon, puta ragi siya, mga tahimik sila. Di ba? Tahimik lahat sila eh. Ayan na oh. Oh, inaakusahan nyo si Saldico. Oh, ayan na, lumabas na yung mga tauhan ni Saldico. Ba't hindi nyo, di ba? Paano magiging Sarsuela? Ang bigat-bigat ng bintang. Ang bigat-bigat ng bintang, oh. Takot kayo kasi baka masangkot na kayo. O kung baka nakalagay na baka nabigyan na rin kayo ng maleta, kaya siguro ganyan kayo, di ba? Ituloy nyo. Mas maganda pag-usapan yan sa Senado. O kaya palitan nyo yung senador nyo. Kasi wala. Hindi na gumagalaw tong gobyerno natin. Nagtaasan na lahat ng bilihin, wala na nangyayari. Tuloy tayo. Lahat tayo ay huhusgahan ng Diyos at ng kasaysayan. Sama-sama tayo ngayon na, Marines! Yes. Marines! Marines! Ayun, siguro hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa ating Kuya Bok TV. Magiging bisita na po natin yan. Sana payagan tayo at paunlakan po tayo na manood sa kanyang mga vlog. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kapag ikaw ay mabagal ang internet, nako, sasabay pa yung bagal ng internet mo, dito ka na. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Alright.